Marami sa inyong mga kababaihan ang nagtataka kung bakit kayo na cesarean section. Ano-ano ba ang mga reasons kung bakit nag-underwent ng cesarean section ang isang babae? Kung isa ka sa nagtatanong sa akin ito, then this video is for you. Kaya panoorin mo. Hello everyone, this is your Tita Doc Ira, and for today's video, pag-uusapan natin ang top 5 reasons kung bakit nag-underwent ng cesarean section ang mga babae. Bago ang lahat, alamin muna natin ang cesarean section. Ano ba ang cesarean section? Ang cesarean section ay ginagamit upang ma-deliver ang baby through surgical incision ng inyong tiyan at uterus. Kadalasan, ang cesarean section ay kinakailangan sa certain pregnancy complications. Isa sa mga reasons ay ang cephalopelvic disproportion, o mas kilala natin sa maliit ang sipit-sipitan. Noong 20th century, tinatawag itong obstructed labor. Ito ay isang kondisyon kung saan ang ulo ni baby o ang kanyang katawan ay masyadong malaki para makalabas sa pelvis ng mga babae. Pangalawa ay ang malpresentation. Ibig sabihin, hindi ulo ang nauuna sa labasan ng puwerta. Maaari itong suhe or breech or nakapahalang or transverse. Ito ang mga different type ng breech, ang complete, incomplete, at frank breech. Pangatlo naman ay ang placenta previa. Ang ibig sabihin, ang inyong placenta ay naka-implant somewhere sa iyong lower uterine segment, kagaya ng nasa inyong mga harapan. So kung makikita ang normal placenta ay nasa itaas ng fundus, ang placenta previa naman ay nakaharang sa labasan ng puwerta. Magkakaroon ka ng painless bleeding kapag meron kang placenta previa during your second trimester. Tandaan na pag placenta previa, hindi ito maaaring ma-IE. Maaari itong makita sa ultrasound. At narito sa inyong mga harapan ang mga risk factor ng pagkakaroon ng placenta previa. Pang-apat ay ang non-reassuring fetal status. Nagkakaroon na abnormal fetal heart rate ang mga bata. Kapag nangyayari ito, hindi nakaka-receive ng enough oxygen ang inyong mga anak na maaaring mag-cause ng fetal hypoxia. Maaari rin dahil sa pagbabago ng heart rate or pagkakaroon ng tachycardia or bradycardia ang mga baby. Panglima ay ang macrosomia. Ibig sabihin nasa 4,500 to 5,000 grams ang mga timbang ng mga ito. Ngunit sa ibang mga institusyon, 4,000 to 4,000 grams ay maaaring makonsider as macrosomia. O sana may natutunan kayo. Thank you so much for watching!